So today, tuturuan ko kayo kung paano maging bilyonaryo. Simple lang yan. Una, magtayo kayo ng church. At siguraduhin nyo lang na kabisado nyo yung mga Bible verse. Alam nyo kung paano ito paikot-ikutin. Alam nyo kung paano tagpi-tagpiin yung mga Bible verse na yan. Sunod is magtayo kayo ng mga negosyo. At para maituyo yung negosyo na yan is kailangan yung utuin yung mga members nyo na mga kapatid, kailangan po natin ng negosyo para may pangtustos po tayo sa ganito, sa ganire. Sabihin nila, pwedeng pampatayo ng convention center o ng lokal o ng bahay katipunan. So, ayan. Madali lang naman yan. Magpatayo kayo ng isang maliit na bahay katipunan. At yung sobra, yun yung gagawin yung gagawin yung negosyo. Parang kickback ba? Ganon. Ayan. So, syempre, kailangan magaling kayong manguto sa mga members. So, ayun. So, meron na kayong negosyo. Syempre, yung negosyo na yun is, kunyari, restaurant. Syempre, puhunan yun. Galing yun dun sa kinikpak nyo, di ba? Tapos, syempre, kailangan nyo magtayo ng building or magpatayo ng establishment para dun sa restaurant na yun. So, ang gagawin nyo, uutuin nyo ulit yung mga members nyo na, mga kapatid, kailangan po natin mag-construct ng isang restaurant. So, kailangan po natin ng mga volunteer para para sa gawain po ito. At syempre, para tulong na rin po sa ating leader. Ayan. So, yun. So, nakalibre ka na sa pag-construct ng negosyo, nakalibre ka pa sa puhunan, di ba? So, nung natayo na yung negosyo, yung mga products, syempre hindi niyo yan hindi niyo yan pwedeng sa BIR kasi may tax yun eh. So, i-incorporate nyo lang yung negosyo dun sa church. Sabihin nyo para sa charity, yung mga products o services ng negosyo na yun para walang tax, di ba? So, just kunyari products, yung syempre restaurant, mapagkain. So, yung mapagkain na yun, i-aalok nyo sa mga members din. Na, mga kapatid, meron na po tayo restaurant, dito na po tayo kumain. Syempre, di ba nagtayo kayo ng church, may aral yun. Sabihin nyo dun sa aral, bawal kayo kumain ng halal. Bawal kayo kumain ng hinandog sa Diyos-Diyosan. Bawal kayo kumain ng Jollibee. So, pupunta sa restaurant nyo ngayon, yung mga members. Di ba? Ayun. So, sila rin yung bibili ng mga products nyo. Ngayon, kung ayaw din nila, meron pa silang ibang options, higpitan nyo naman. Or lagyan nyo ng target. Mga kapatid, ngayon po, sa ating grupo, sa ating lokal, tayo po ang naka-assign para pumunta po sa ating restaurant para kumain at pumili. Ayan. O kaya, mga kapatid, kung hindi naman po kayo makakapunta, sponsoran nyo na lang po yung mga wala pong pambili at kumain sa ating restaurant. Ayan. So, may kita, di ba? May kita. So, ngayon, di ba kumita na yun? Ngayon, doon nalalago yung mga kinita nyo doon sa unang restaurant. Gagawa nyo ngayon ng ibang negosyo. O kaya bibili ng mga properties. Ayan. So, syempre, gagamitin rin nyo yung pangalan ng church nyo para walang tax. Di ba? Tapos yung susunod yung gagawin doon, susunod yung gagawin na business is, syempre, panawagan nyo ulit sa mga members nyo na kailangan ulit ng volunteer. Tipid, di ba? Walang bayad. Ayun. So, ngayon, yung mga products or service doon sa bagong negosyo is ibenta ulit. So, i-alok sa mga members nyo, di ba? Yan ngayon yung tinatawag na captive market. Mga nauna nating tinalakay, di ba? So, hanggang sa ulit-ulit lang yung cycle, hanggang sa dumami yung negosyo. At pwede rin magtayo din kayo ng syempre, para dumami yung members nyo. Magtayo na rin kayo ng radio station o kaya ng television station, no, di ba? So para
advertise ang inyong ang inyong organization, di ba? Para ano na rin yan, para malakas sa gobyerno. Yan. Para hindi kayo habulin in the future, magpalakas sa gobyerno, di ba? So para in case na in the future, maging malakas kayo sa gobyerno, di ba? Para hindi kayo sitahin, di ba? Para hindi kayo sitahin. Tapos ayun, hanggang sa mag-ulit-ulit lang ang cycle, or kunyari pwede rin para bumango kayo sa gobyerno is kunyari maggagawa kayo ng ganitong event, kunyari medical mission sa isang lugar, kunyari sa Makati, yan. Ngayon, syempre ikaw na leader ka, hindi ka maglalabas ng pera, kailangan kumita ka eh. Ang gagawin mo ngayon, yung mga members mo doon sa Makati, sasabihin mo, magkakaroon tayong medical mission dito sa Makati. O ambag-ambagan kayo dyan. At mga humanap kayo ng mga magbo-volunteer na gagawa dyan. Ayan. So, ayun. Nung gumawa na yan, syempre may mga pictures dyan, may mga videos. Syempre, kukunin mo ngayon yung credit sa nangyari sa event na yun. Yun ngayon ang ipapakita mo sa masa o sa gobyerno, sasubmit mo yan. Para bumango yung pangalan mo, di ba? So, meron ka na ngayong advertisement. So, syempre, may mga sa'yo, tawag dito, aanib. So, lalaki ngayon ng pagkukuhanan mo ng pera. Yan. So, hanggang sa maulit-ulit yung cycle, at pwede rin sabihin mo, paggawa tayo ng ospital, libre. So, sasabihin mo sa mga members mo, mga members, kailangan po natin ng 10 milyon para matayo yung hospital. So, syempre, ngayon, inuto mo na eh. Ginamitan mo ng Bible verse, ginamitan mo ng aral. So, syempre, bibigay yan, limpak-limpak na salapi. So, magtatayo kayo. Syempre, ikaw, hindi mo muna tatapusin agad. Unti-untiin mo siyang unti-unti mo ipatayo yung hospital para para in the future gagamitin mo ulit yun para magkamal ka ulit ng salapi. O, di ba? At syempre, yung mga nakamal mo doon para sa hospital yun, yung iba ipantayo mo, tapos yung iba mo sa negosyo para magtayo ulit ng bagong negosyo. O kaya yung mga hindi mo na bili na mga luxury cars, yun ang pambili mo doon, di ba? Yun lang yun eh.